Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Hello, good morning mga giliw namin mga tagapakinig. Kami po ang inyong makakasama dito po sa radyo natin, Brother Serge. At Brother Jonathan. Okay, at kami po ay parang naninibago sa mga oras na ito. Yes, Brother medyo Tan. parang dalawang sunod na Miyerkules Opo, na hindi tayo nakapag-ere. purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay muling nakabalik para tayo po ay mag-aral ng itong tinig ng pag-asa. Yes, ng salita ng Diyos. Opo. Ang pag-aralan natin. At dito po sa radyo natin 101.7 San Jose. At kamusta kayo mga giliw naming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan ngayon? Kayo ba ay masaya sa araw na ito? At ngayon po ay Mayo 13 na ba? 13, yes. 13. O ba? Talagang mabilis ang ating panahon. Yes. At talagang hindi natin mapipigilan ng panahon, brother. Parang kailan lang nung nag-ere tayo ay papasko. Papasko. Ngayon pakalahatian na ng taon. Mag-June na ulit. Opo. Kaya sa amin po mga giliw na tagapakinig ay huwag niyo po kaming wag po kayong mawala tuwing Miyerkules ganap ng alas 10 hanggang alas 11 na kami po ay inyong samahan sa pakikinig. Yes. Okay. At sa umagang ito, ating pong batiin sa control si Sir Robert. Yes. At gandin Si si Sir Ricky at saka si Ma'am Candy. Oo, at saka si Si Ma'am Mean. Mean. Kalimutan natin. Oo. Yes. At siyempre sa ating pong mga bising-bising mga kaibigan, mga magsasaka. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating Naghahanda mga na ba? Naghahanda na ulit. Opo, sa ating mga nanay at siyempre sa ating mga anak ay talagang busy siguro sa kanilang pamimili ng kanilang mga gamit para sa kanilang paaralan. At sa ating mga kapatid na nanonood via Facebook Live, sa Sablayan Sports Complex, Opa. ginaganap ngayon ang Sports Festival ng Adventist Youth. Opa. Ito po ay Mindoro Wide, Mindoro Oriental Wide. at Occidental, including Lubang Island. Opa, talagang at siyempre maraming mga kabataan ang involved doon. Brother Yes, Tan. kasi buong Mindoro. Opo, at ito po ay nangyayari minsan sa isang taon. Yes, tuwing ganitong panahon, Opo. vacation. At siyempre sa ating pong mga kaibigan na nalulungkot dahil sa kanilang mga kalagayan sa buhay, ay huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa ating Panginoon. Yes, isama natin sa panalangin ang lahat ng ating mga pamimighati, mga mabibigat na dalahin, Opo. ay ipasa Diyos po natin sa pamamagitan ng panalangin. At siyempre sa Kuya Bibot, no, siya po ay may munting karamdaman at pagaling ka, Kuya Bibot. Yes. Nawa po ay lagi nating kapitan ang ating Panginoon. At siyempre sa ating pagpapatuloy tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, purihin ka sa umagang ito sapagkat napakabuti ninyo sa bawat sa amin. Yes. Salamat po sa buhay at lakas, sa patnubay, pag-iingat sa amin. Mahal naming Diyos, amin pong tinatalaga ang aming pong buhay sa inyo sa umagang ito. Nawa po ay inyo po kaming pakaingatan at tulungan at turuan niyo po kami, Panginoon, na laging matuto sa kabutihan, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig, Panginoon. Maaring sila ay mayroon pong mga dalahin. Nawa po, Panginoon, ay inyo po silang patuloy na samahan at pagpalain sa kanilang buhay, Panginoon. Tulungan din po ang kanilang mga suliranin sa buhay, sa relasyon at sa financial, Panginoon. Inyo po silang patuloy na pagpapalain, Panginoon. Mahal namin Diyos,
Pakaingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang istasyong ito na patuloy ninyong ginagamit, Panginoon, sa gawain. At salamat po sa buhay at lakas. Pagpalain po ang aming mga sponsors, mga taga-subaybay, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, syempre, bago tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling makakarinig ng isang makalangit na awitin. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan mo'y tatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan mo'y tatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Amen. Ang tanong doon na huling salita ay, kung hindi ngayon, kailan pa, Brother Tan? Dapat ay ngayon. Ngayon. Kasi Oo. darating ang Panginoon Hmm, na hindi natin nalalaman, baka Opo. datnan tayo na hindi handa. tama po yon. Kaya nga, kailan mo ibibigay ang buhay at lakas? Yes, dapat ngayon. Ngayon. Okay. Yun yung pinaka tamang panahon, Opo. ngayon. Kaya makuha mo ba kayang paglingkuran siya? Brother Kasi Tan? kung halimbawang nagkaedad na tayo, Hmm, kung minsan ay nag-ulyanin na, hindi Opo. na natin kaya. tama po Hindi yun. na natin kaya. Pero Yeah. hanggat malakas tayo ngayon, Hmm, ay paglingkuran natin ang Panginoon kasi yun naman ang gusto ng ating Panginoon. oh, amen, amen. Kaya ang pagkakataon na ito ay dapat natin huwag sayangin, Brother Tan. Yes. Kaya sa amin pong mga taga-subaybay, anuman ang ating ginagawa, nawa po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na purihin palagi at sambahin ang ating Panginoon. At higit sa lahat ay maihanda natin
yung ating buhay sa kanyang pagbabalik. Yes. Bago yan, magbati muna tayo. Oh, sige, Mateo. Binabati ko ang aking asawa na Ah. nagpapahinga sa bahay ngayon. Akala kong birthday. Naka-leave siya ng isang linggo. Sick leave kasi natipalok siya. Aba, Hindi makalakad. Parang kay Ma'am Del din, no? Oo, si Ma'am Del nga lang ay may fracture. Yung sa kanya naman ay namaga lang. At pinapahilot-hilot niya. Pero nakakahakbang-hakbang naman siya. Alam kong nanonood ka ngayon sa Amen. Facebook. Pagaling. Maligayang panonood at magpagaling ka. At siyempre, ganun din sa akin, si Mrs. dyan sa bahay, abalang-abala sa kanyang mga gawain. Ay, nawa ay patuloy kang makinig. Ganun po si Pani, si Mother, si Dada, si Gerson, si Cloyd. Ay nawa po ay patuloy tayong pagpapalain ng ating Hindi tayo nakapunta ngayon sa Sports Festival. Oo, gustong-gusto ko rin, nahingi no? tayo ng paumanhin sa ating mga leader. Opo. Kay Ma'am Dressel. Oo. Talagang Nagayayang talaga. Talagang kami ay medyo pagod galing ng sa kabilang probinsya noong nakaraang linggo. Oh. Talagang tawag ng pagkakataon, pero kami ay gustong-gusto namin pumunta ng Sablayan. Parang kaninang madaling araw, parang gusto namin na parang hindi. Last year ay nakapunta tayo, no? Last year yes, ba yes. o the other year? Oo. Okay. So, nawa po ay mag-ingat kayo sa inyong paglalaro dyan. At Yes. siyempre sa ating pong mga kaibigan, sa inyong kabalahan, nawa po ay lagi po nating hanapin ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Okay, ang ating oras ay alas 10:18 na po ng umaga. At kami po ay inyong samahan sa umagang ito. At napakaganda ng ating pamagat, Brother Tan, nung Yes. nakaraan. No, ito'y pagpapatuloy pangalawang bahagi ng ating pinapag-aralan na ang dakilang bakasyon ng 1,000 years sa langit. Pag ating binalikan ay ito yung second coming ng ating Panginoon. Amen. Na kukunin niya yung mga banal at dadalhin sa langit at magbabakasyon ng 1,000 taon. Kaya para bang kung ating titingnan, para bang imposible, no, Brother Tan? Imposible. Ang banal na kasulatan ay nagsasaad at ang banal na kasulatan simula pa nung lumang tipan Oh. ay natupad. Ang lahat ng mga inihula sa lumang tipan ay nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. Kaya nga parang Kaya tapat at banal ang salita ng Diyos Amen. na kanyang tutup din ang kanyang mga pangako. Amen. Kaya may mga may mga kaibigan tayong tinatanong pati ang AI kung kailan babalik ang ating Panginoon. Ay, sangayon sa banal na kasulatan, huwag kayong malilito mga kaibigan at mga aming mga tagapakinig. Mararamdaman ninyo na malapit nang dumating ang Panginoon. Andyan yung signs, pero yung tamang oras at araw ay walang nakakaalam. Tama po. Kahit ang mga anghel ay hindi nila alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tangi nating gagawin ay italaga natin ang ating sarili, maghanda sa nalalapit niyang pagbabalik, kagaya ng parabola doon sa 10 virgins. Oo, sa 10 mga dalaga Oo. na naghanda. Ang 5 ay naghanda, parehas silang naghanda. Hindi nga lang consistent ang paghahanda ng 5, pero yung talaga, yung 5 ay talagang naghanda ng lubusan. Kaya sila ang nakapasok sa kasalan. Parang yung kalagayan natin ay may ikukumpara sa ganyang sitwasyon, Brother Yes. Tan. Na mayroong mga tao na alam nilang darating ang ating Yes. Panginoon. Yung 10 dalaga na yon, alam nila na darating ang kanilang groom. Opo. Alam din nila na dapat maghanda sila ng mga ilawan, Opo. ng mga langis. Opo. Nanampalataya sila na darating. Pero hindi nila ginawa. Hindi nakapaghanda. Oo. Ang doon ay hindi puspusan yung kanilang pagpapasakop sa ating Panginoon. Yes. Ganon din sa ating pananampalataya ngayon. Mm. Si Noe, nung unang nangaral
sa loob ng 100 at 20 years. 20 taon, Mm. ay nung una naniwala din. Naniwala. Nung huli na tumagal na ay buwang na ang pakiramdam nila kay Noah. Oo. Kasi never silang nakaranas ng ulan sa Ulan. panahon na yon. Kaya, Pero natupad mm, ang pangako ng Panginoon na lilipulin niya sa pamamagitan ng baha ang sanlibutan. Kaya ang salita ng Diyos, uulitin ko po, tapat at banal ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. kaya mayroong mga Bible scholars, and every 2,000 years mayroong mga event, special event na nangyayari, Brother Tan. Yes. Kasi yung from creation at to Noah, Noah ay 2,000 2,000 years. Yes. From flood up to Jesus, 2,000 2,000 years. Jesus hanggang sa ating panahon ngayon, Ay 2,000 years na. malapit na. Oo. Kaya yung ano doon, kung yung mga senaryo na yon ay nagpapatunay na in every 2,000 years ay may mga magaganap na pangyayari. Kaya ang ating pong gagawin ay maihanda natin yung ating sarili. Babalik ang ating Panginoon. Tiyak Yes. ito. At ito ay naitala sa banal na kasulatan na siya ay darating. Kaya nga mga kaibigan, mga giliw namin, mga tagapakinig, nawa po ay samahan niyo kami sa umagang ito. Okay, ang unang tanong sa Apocalypse 20 verse 6, ano bang sinasabi diyan, Brother Tan? Sabi dito, mapalad ang ano dito kung saan dadalhin Oo. yung mga Mga matuwid. mga matuwid. Sabi niya, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Amen. Yan. Kaya sikapin natin sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng ating Panginoon na tayo ay makatalaga ng ating sarili at makasama tayo doon sa unang pagkabuhay kung Okay. tayo man ay mamatay. So yung ibig sabihin pala nito, yung mga namatay kay Kristo. Sila yung may mapalad yun. yun ang- Mapalad yun. Kapag namatay tayo, nawala tayo kay Kristo, hindi tayo makakalakip doon sa unang pagkabuhay. Saan? Okay, Sabi sige. niya, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ay, hindi ka na pala mamamatay. Hindi ka na mamatay kasi silyado ka na. Oo. Kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ganda. Maghahari, talagang may gagawin sa Mm. bakasyon sa langit, hindi basta-bastang bakasyon lang na Bakasyon pahila-hilata. lang Oo. Maghahari, ibig Oo. sabihin ruler ito. Mm. Oo. Okay. Kaya mapalad po. Kapag hindi ho kasi tayo nakasama doon sa unang pagkabuhay, doon sa ikalawang pagkabuhay, sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoon, bubuhayin po ang mga hindi banal. Pero sa paghatol, sa kaparusahan. Kaya yun ang ano natin. Maaring hindi natin naramdaman kasi hindi pa natin nakikita ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero kagaya ni Noe, hindi sila nakaranas ng baha, pero nangyari ang baha. Sabi po dito sa Apocalypse 20, verse 4, sabi, nakakita ako ng mga trono at ang mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Okay. So, naghari, ibig sabihin, makaharing at saserdote ng Diyos ang mga mapalad na makakarating sa langit na bayan. Okay. So dito ay merong binabanggit dito na sumamba sa halimaw, hindi sumamba sa halimaw. Yes. Ibig sabihin yung sa mga kapangyarihan ng mga iba-ibang mga turo ay hindi sila nagpasakop doon. Yes. Kung hindi nandun sila, nanatili sila Oo. doon sa tamang turo. Opo. Yun na
ang tamang turo dito ay patotoo kay Jesus, brother. Yes, nagpatotoo sila sa Na siya ay babalik. sila yung mga pinugutan dahil nag-witness sila kay Kristo at sa Tama. salita ng Diyos. Apo. Kaya yan, no. At sila ay makakasama sa 1,000 taon, brother Tan. Yes. At gaano kahaba 1,000 taon? Mahaba. Mahaba. Okay. So yan po ang mga taong mga tumanggap, nagpasakop, nagtalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Amen. Magmamana sila ng buhay na walang hanggan. Yes. Bakasyon pa lang yun, 1,000. Vacation po yun, yung Oo. 1,000 years. Iba pa yung buhay na walang hanggan, brother. Yes, mamaya mapapag-aralan natin dito. Okay. Sa ang ating oras ay alas 10:27 na. Nandiyan pa ba kayo, mga gilo naming mga tagapakinig? At nawa po ay patuloy ninyong kaming samahan at lagi ninyong tingnan itong mga text na ating pong binabasa para kayo ay makasunod sa ating pong pag-aaral. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 6:2 and 3 ay, sino ang hahatulan ng mga banal sa panahon ng milenyo? Kapag nagbakasyon pala, halimbawa tayo ay makalakip doon sa unang pagkabuhay at sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon at dadalhin sa langit, magkakaroon ng bakasyon. Ang gagawin pala nila doon, hatulan nila ang lahat ng mga hindi nakapasok. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 to 3, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, wala ba kayong kakayahang humatol sa pinakamaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ipapakita sa atin ng Panginoon. Maaring may katanungan tayo kasi Panginoon, bakit ang aking tatay hindi ko kasama dito sa langit? Kahit asawa. Panginoon, ang aking anak, bakit hindi ko kasama dito sa langit? Kayo na mismo ang hahatol kung bakit hindi nakasama ang inyong magulang, ang inyong anak, o ang inyong mga kapatid sa langit. Kasi ipapakita sa inyo ng Panginoon kung papaano namuhay ang inyong mga mahal sa buhay sa sanlibutang ito. Kung hindi sila makasama, ibig sabihin hindi sa kasang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon ang kanilang isinabuhay dito sa sanlibutan. Tama po yun. Kaya hindi sa pilitan pala yan, brother. Yes, ang kaligtasan ay individual. Sabi nga, ang Panginoon daw ay malapit nang dumating. Work out your own salvation. Okay. Parang ikaw ang gagawa ng iyong hagdan, brother Tan. Yes, pero hindi naman talaga mahirap din na gumawa ng hagdan. Kasi ito po ay isang pakikipagrelasyon. Para ka lang nakikipagrelasyon sa ano bang tawag sa atin ngayon? Kasi sa atin iba rin eh. Ngayon ay jowa. Yan, jowa. Sa atin iba rin noon, Iba. Para ka Sweetie lang pie. nakikipagrelasyon sa jowa mo. Yan. Dapat alam mo, kapag nakikipagrelasyon ka kasi sa opposite sex mo, inaalam mo unang-una kung ano yung gusto, ano yung ayaw. Sa Panginoon, pag tayo nakipagrelasyon, inaalam din natin kung ano ang gusto ng Panginoon at kung ano ang ayaw ng Panginoon. At malalaman natin yun kasi may banal na kasulatan. Tama po yun. Yan ang salita ng Panginoon para lumago tayo sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Kasi mayroon ka ng manual, brother Tan. Yes, Yun alam mo ang na kung anong dapat mong gawin para ikaw ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyong Panginoon. Pangalawa ay siyempre kapag ikaw nakikipagrelasyon sa jowa mo, hindi ka umiimik. Dapat may communication. Tama po yun. Sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, dapat constant communication din. Tama. Walang tigil na pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pag-aaral. Okay. So ang ganda yun, yung relasyon na yan. Yes. Okay, kung gusto mong mabuhay yung relasyon ay dapat ay
maglalaan ka ng time and effort, Brother Tan. Yes. Pag Mm. ikaw ay nanliligaw pa lang at wala kang panahon sa nililigawan mo, no way. No way. No way, hindi ka. Hindi ka sasagutin. Hindi ka sasagutin. Ay, huwag mong patamaan si Sir Rick eh. Tapos kapag ka hindi ka nagsasalita, Oo. abay, hindi naman manghuhula ang mga babae. Oo. Hindi naman yan, natural. Dapat may komunikasyon. Kasi ano yan eh, sasabihin mo yung mga Yes. mayroon ka, Brother Tan. Hindi malalaman ng Panginoon kung hindi mo sasabihin sa pamamagitan ng panalangin na, Panginoon, Oo. bigyan mo ako ng makasama sa buhay na habang buhay. Opo. Ibibigay ng Panginoon yon. Ako Ano, na ano ko yun. Oo. Maraming Ma- nagpatunay niyan. Oo. Idadalangin mo sa Panginoon. Kasi communication ito, mga Oo. kapatid, mga kaibigan. Okay. May malalim na komunikasyon at relasyon sa Panginoon. Okay. Nagiging example lang natin yung sa pakikipagrelasyon natin sa opposite sex. Pero ganun din sa ating Panginoon. Amen. Dapat ay alam natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at yun ay ating gagawin. Oo. Kaya yung manual ninyo ay huwag niyong isasantabihan, Brother Tan. Yes. Oo. Huwag niyong paalikabukan, Oo. basahin ninyo. Basahin Pero ninyo. kung wala naman kayong hard copy, may soft copy niyan. Oo. Karami niyan. Maraming version sa cellphone ninyo ay saglit lang yan. Oo. Mas At hindi. mabilis bumukas. Kung ayaw nyo ng manual ay di kumpas. Oh. May kumpas pa tayo. Oo, may kumpas, direksyon. may direksyon. Yung Biblia, nagtuturo ng direksyon Tayo. yan, papunta kay Kristo. Tama po yun. Na, At hindi lang yun, direksyon nyo kung paano tatama ang iyong buhay, Brother Tan. yes. Direksyon yun. Kung halimbawa, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, tuturuan ka ng banal na kasulatan, Brother Tan. Isa sa mga maaring natin, ang Panginoon ayaw niya ng mga kalayawan ng sanlibutan. Dapat kasimplihan Oo. ang ating isabuhay sa sanlibutan ito. Yun Yan na lang. yung mga example lang yan Oo. na kung paano tayo mamuhay Oo. na kasang-ayon sa banal na kalooban ng Kasulatan, Panginoon. yeah. Maraming mga tauhan sa banal na kasulatan na namuhay, na lumakad na kasama si Kristo. Sa umpisa ay May struggle. May struggle. Oh. Yung ating leksyon nung nakaraan, Oo. si Si Enoch Mm. lumakad ng kasama ni Kasama, Kristo sa loob ng 300 taon. Inialay niya yung kanyang buhay sa buhay ng ating Panginoon. Mm. Kaya siya nagtiis lang. siya. Mm. Namuhay din siya sa magulong sanlibutan. Kaya yan Kaya ang tanong sa atin ay kamusta kaya ang ating buhay bilang isang Kristiyano? Yes, yan ang katanungan na tanging tayo lamang ang makakasagot. Makakasagot, Kasi relasyon po natin yan sa ating Panginoon. Parang tinanong tayo, kumusta ba ang relasyon yung mag-asawa? Oh. Hindi nila malalaman yun. Tanging tayo lamang, tanging kayong mag-asawa lamang ang nakaalam kung anong relasyon mayroon kayo. Kaya yan anong ating maisasagot sa tanong na iyan sa ating Panginoon. Yes. Okay. So, ang sabi pa rito ay ang sabi dito sa Apocalypse 20 verse 3, ano bang sabi diyan, Brother Tan? Sabi po dito, ito yung mangyayari naman kay Satanas. Sabi niya, hanggang sa matapos ang 1,000 taon, pagkatapos nito, kailangang siya'y pawalan sa maikling panahon. Bibigyan pa ng maikling panahon kasi bubuhayin na pati yung mga hindi banal. Oo. Pagkatapos Pagkatapos ng 1,000 years yan. Pagkatapos ng 1,000 years. Oo. Kasi igagapos si Satanas sa loob ng 1,000 years. Nakalagay po yan sa pero hindi literal na igagapos. Kasi ang mga kasama niya dito sa sanlibutan ay puro patay. Oo. So wala siyang matutukso. So para siyang nakagapos. Kasi ang kaligayahan ni Satanas ay manukso. Oo. At talagang manunukso. Manunukso. Simula pa ng itatag ang sanlibutan ay manunukso na. Manunukso na siya. Manlilinlang. Oo. Kaya marami ngayong mga Kristiyano ay madaling matukso. Yes. Kahit dami ng winasak na relasyon sa ating Panginoon. Okay. Ang sabi dito ay sa kapag ang patay
na masasama ay binuhay sa katapusan ng 1,000 taon, ano ang gagawin ni Satanas at ng masasama at ano ang mangyayari sa kanila? Aba. Marami tayong napapanood na mga pelikula Oo. at saka mga ang mga pamagat ay Armageddon. Aba, Ayan, Armageddon. Armageddon. Pero ang totoong Armageddon ay ito yon. Oh, yun. Ito yon, mga kapatid. Pagkatapos ng 1,000 1,000 taon, bubuhayin ang mga hindi nakasama doon sa unang pagkabuhay. Si Satanas, gagamitin ni Satanas ang mga taong ito Oo. para makipagdigma Oo. sa Na- ng Panginoon, Sa- sa grupo ng Grupo Panginoon. ng Panginoon. Ito na yung tinatawag na Armageddon. Sabi po dito sa Apokalipsis 20:7 hanggang 9 at 14, sabi niya dito. At pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Dami. Makyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Ito na yung impyerno na tinatawag. Kasi maraming mga paniniwala ngayon na sa ilalim ng lupa nandoon ang impyerno. Pero ang impyerno na tinatawag ayon sa third coming, doon sa doon sa unang pagkabuhay, walang kapangyarihan doon ang ikalawang kamatayan. Pero doon sa ikalawang pagkabuhay, bubuhayin yung mga patay. Puro yun mapupunta doon sa ikalawang kamatayan. Sa pamamagitan ng apoy, dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi na nako. So ito pala ay talagang matibay pa rin si Satanas, no? Biro mo nang bubuhayin ng ating Panginoon yung mga kasama niya, mga tinukso niya, at sila ay mananalakay, Brother Tan, makikipagdigma pa sa ating Panginoon. Sa Apokalipsis, maraming maraming pangalan niya siya. Siya ay dragon, matandang ahas, Tuso, ano pa? Satanas. Satanas. Kaya yan, no, bibiro mo, ang dami nila. Buhangin sa dagat. Yes. Ay, gaano kadami, no? Marami. Ay talagang malakas ang loob, no? Okay. Kaya yan ang marami ang mapapahamak pagdating ng ating Panginoon. Ito'y pinapakita lang naman sa atin yung magiging senaryo. Kasi ang kalimitan na binabasa natin dito ay nasa pahayag, nasa Apokalipsis. Itong Apokalipsis ay isinulat ni Juan sa isla ng Patmos. Pinakita kay Apostol Juan ang mangyayari sa hinaharap, kung papaano ang katapusan ng sanlibutan ay mangyayari, at yung mga sumampalataya sa ating Panginoon at yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon, kung ano rin ang mangyayari. Ngayon, kung inyong sa atin, parang fantasy itong ating pinapag-aralan. Opo. Pero ito po'y banal na kasulatan. Inilagay sa banal na kasulatan. At sabi ko nga sa inyo kanina pa, ang Panginoon, sabi niya, ang mga ang damo ay natutuyot, ang bulaklak ay nalalanta, pero ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin, tapat at banal ang ating Panginoon. Mangyayari ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, sa inyo na mga naikinig at nananampalataya sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga bagay na ito ay nasa sa atin naman ang pagpili. Ito yung pinakamalaki nating ang sabi nga sa kaligtasan ay halos wala tayong bahagi kasi kinamatayan tayo ng ating Panginoon. Ang tanging bahagi natin ay yung magpili tayo at kung papaano natin sasampalatayanan ang salita ng ating Panginoon. Kasi sabi ko nga kanina, ang Panginoon ay
dumarating sa pinto na, nasa pintuan na ng Opo. langit, pabalik na dito sa sanlibutan upang sunduin yung kanyang mga tapat na alipin. Opo. Ang kanyang tapat na alipin. Kung nalalaman natin na ang Panginoon ay malapit nang dumating, work out your own Yeah, salvation. Amen. Mga giliw namin mga kapatid, ito po ay challenge sa atin. Yes, kahit sa amin na mga nagsasalita dito. Hindi natin nais mapahiya o mapahama kayo, kundi ay nais naming malaman ninyo kung ano nga ba ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi hindi lahat ng mga kaibigan natin ay marunong magbasa. Mayroon diyang nakikinig, no? Mayroong sabi doon sa Apokalipsis 1, stress na mapalad ang mga taong bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng ating Yes. Kahit na hindi ka magbasa, nakikinig ka lamang. Basta't nandun yung maganda yung pangatlo eh. Panginoon. Tumutupad. Oo, dapat sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon, hindi yung isinasawalang bahala mo. Yung kagustuhan ng ating Panginoon ay napakarami po ng mga example sa banal na kasulatan. Maraming mga tawag dito, parabola na ginamit. Ang sabi nga doon ang trigo'y titipunin sa bangan, ngunit ang ipay babayaan. May mga parabola na Panginoon, bunutin na ba namin ang damo? Hindi, wag niyong bunutin. Ibig sabihin yung mga mapanira, yung mga pangit na ugali na mga kasama natin, hindi yun binubunot. Kasi pag darating ang panahon, may judgment day eh. Pag hinarvest na yon, hinihiwalay yung ipa doon sa matimyas. Hinihiwalay po yon. Ang damo, mapanirang damo, hinihiwalay din yon. Ang ginagawa po doon, pag naihiwalay na yon doon sa trigo o kaya sa palay, sinusunog po yun sa apoy. Nasa banal na kasulatan po yan. Na sinusunog po yung mapanirang damo at yung ay inilalagay doon sa bangan. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang kukunin niya lang yung mga matitimyas lang. Yung may pananampalataya lang sa Kanya. Pero yung walang tiwala sa Kanya, bakit niya naman isasama? Wala naman tiwala sa Kanya. Wala namang pananampalataya sa Kanya yun. Kaya nga sabi sa Bible, hindi lahat ng tumatawag ay Panginoon ay maliligtas. Yes. Malungkot yun. Malungkot po yun. Malungkot po yun. Pero sinabi po yun sa banal na kasulatan. Kaya nga po, habang may panahon, pa, ay tuklasin natin ang katotohanan ng banal na kasulatan. Italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Amen. Kung magkagayon, sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, ay makasama tayo doon na dadalhin sa langit upang magbakasyon ng 1,000 taon. Okay. Ganda na sa pakinggan, Brother Tan. Parang yung 1,000 o isang buwan nga na bakasyon ay maiksi lang, Brother Tan. Mabilis, no? Mabilis. Noong nakaraang linggo kami ay nabigyan ng pagkakataon na magbakasyon sa Oriental. Sa Oriental. Palipat-lipat kami sa Puerto Galera, sa talaga naman. Sarap naman. 3 sasakyan kami. Ay masaya nga naman magbakasyon. Kaya Tama yun. Ay, wag mo nang hanapin pero yung... iba ang bakasyon sa langit, mga kapatid. Tama po yun. Iba. Walang walang gastos yun. Tama, mga kapatid. Yung isang kasama namin ay na-surprise. Na-surprise sila kasi ang isang meal nila ay 12,000. Check out agad. Nag-check out agad doon sa hotel na pinasukan nila. Sobrang mahal pala. Pero sa langit ay hindi po ganon. Ay talagang engrande na bakasyon. Engranding bakasyon ang i-offer ng ating Panginoon. Higit sa lahat, kuhay na walang hanggan. Amen. Okay. Sige. At bago tayo magpatuloy ay mga gilo namin mga kaibigan, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak
Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot ito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot siya, araw-araw mapipikon ka. Minsan iiyak pa, pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Amen. Amen. Napakaganda ng awit na iyon, Brother Yes. Tan. No? Lumingon ka lang. Yes, tumingin Ganda. ka lang sa itaas. Oo. Aksyon, no? Mm. May action tayong gagawin, Brother Tan, sa ating Na buhay. dapat. Kaya, At ang buhay sa sanlibutan, malungkot talaga. Oo, Maraming hirap. mga yumaman sa sanlibutan pero nag-confess na sila hindi naging masaya. Sila hindi naging masaya. So, hindi pa natin nararanasan ang kaligayahan na ibibigay ng Panginoon kapag tayo ay nasa langit. Kaya hangarin natin to mga kapatid, mga kaibigan. Kaya minsan mayroon akong mga nakikitang tao, kahit nakita mo yung sa buhay nila talagang hikahos, pero naramdaman mo yung saya nila, nakangiti, no? Kahit may bagyo, may problema, may suliranin, may sakit, nakangiti, Brother Tan. Yun ay kaloob naman ng Panginoon na Amen. kaligayahan. Grabe. Kaya nga ang kaligayahan sa sanlibutan ito ay kumbaga hindi yan ang Walang genuine, assurance. Oo. hindi yung genuine na kaligayahan Tama na po. ibibigay ng ating Panginoon. Ang ibibigay ng Panginoon ay tunay na kaligayahan, hindi nagmamaliw, Maliw. hindi kumukupas Oo. na kaligayahan ang ibibigay ng ating Panginoon. Hindi lang natin alam ngayon kasi hindi natin naranasan pa yung tunay na kaligayahan. Maaring may naranasan tayong kaligayahan pero hindi pa talaga yun yung sukdulang kaligayahan na ating mararanasan kapag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoon. Kaya yan, no? Kaya malapit mo nang magwawakas itong mundo, talagang talagang napakahirap, Brother Tan. Ultimong mga bilihin ngayon napakamahal. Biro mo mga sigalot sa ating sa loob ng ating ng gobyerno, no? Ay. Kasi dito sa sanlibutan, kahit na ikaw ang pinakamayaman dito, una nakikita mo na ranasan ng ibang mga tao. Kaya may pangamba ka kahit na sobrang yaman mo na. Kasi may katapusan ang buhay mo. Parang yung sabi ng Panginoon doon sa mayaman na umani siya ng malaki, pinasira niya yung kanyang bodega, nagpagawa siya ng malaki, pagkasunod na ani, kulang ulit yung bodega niya. Nagpagawa siya ng panibagong bodega para mapuno. Sabi niya, ito yung buhay. Sabi niya, iinom ako, kakain ako, magpapakasaya ako. Pero anong sabi ng Panginoon? Kasi nga, wala sa buhay niya ang Panginoon eh. Yumaman nga siya. Anong sabi ng Panginoon? Isa kang hangal. Sabi niya, ngayong gabi kukunin ko ang buhay mo. Tingnan ko lang kung sinong magmamana ng pinaghirapan mo. Kaya yung
yung ating kaligayahan dito may pangambayan kasi nagkakaroon tayo ng sakit. Nagkakaroon tayo ng mga kirot. Agam-agam, agam-agam, stress. yes. Oo. Yung edad na 50 anyos, may nararamdaman na yan. Oo nga. Kaya nga ano na yan Sign. golden, pagka ano ka kasi, pag 50 years old ka, golden boy, golden girl. Ayan. Kaya pala gold yan. Inisip ko, bakit 50, gold? oo. Ang 50, bakit gold? Kalahati Ayan. na. Kasi pala, pag tinanggal mo ang G, yan ay old. Marami nang nararamdaman. May mga rayo, old na yan. Olden. Kaya sa amin pong mga giliw na mga tagapakinig ay kayo ba ay nasa golden? Yan. Sa golden age na. Age na ba? Ibig sabihin may nararamdaman na kasi nagde-deteriorate na yung mga cells. Yung mga nerve, nagkikirutan na yan. Pero ang maganda dito, kahit na golden years na ang ating kalagayan, ay mayroong golden peace of mind sa ating Panginoon. Yes, may example na. Yan. May example tayo. Okay. Si Moses ay matanda na. Oo. Dapat retirado na eh. Oo nga. Retirado na. Ah. Pero nagpagamit sa Panginoon. Amen. Napakasutil nung bayan na dala-dala niya. Oo. Lahat ng sisi sa kanya, lahat ng Oo, pagkakamali. ilang milyon yun, oo. Ilang milyon yun. Pero, hindi siya nagpadaig doon. Oo. Pinakamaamo na lingkod ng Panginoon. Amen. No. Sabi ng Panginoon, papatayin ko yung bayan na yan kasi Israel yan. Sabi niya, Panginoon, nakipag-deal siya sa Panginoon. Maawa. Patawarin niyo sila, Panginoon. Kung hindi niyo sila patatawarin, ako na lang, Panginoon, ang tanggalin niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. May sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay, huling talata natin, Brother Tan. Yes. Sapagkat tayo ay nasa mga huling minuto na lamang. Okay. Sabi po sa Apokalipsis 21, 1 hanggang 3. Ang tanong po dito, saan magiging permanenteng tahanan ng mga naligtas? Amen. Sabi niya, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang kasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Amen. Napakaganda, Brother Ang Tan. permanenteng tahanan pala Oo. ay sa bagong langit at sa bagong lupa. Kasi yung dating lupa ay wala na Mapaparang. aalisin ang lahat ng mga kasalanan doon. Ang papasok doon ay mga banal. Isang magandang hardin ang iginawa ng Panginoon at sa aking wala naman sa banal na kasulatan, travel. Travel ka sa iba't ibang lugar ng mga magaganda. Pwede sa langit kasi bagong langit at bagong lupa. Okay. So mga gilaw namin, mga tagapakinig, bagamat tayo po ay nasa mga huling yugto na ng ating pag-aaral, ay ang mahalaga dito ay maihanda natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Yes. Sapagkat siya'y darating. Nawa po tayong lahat ay makasama sa langit na bayan na inihanda para sa iyo at sa akin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umaga. Tayo po ay manalangin. Malaking kagalakan, mahal na Diyos, sa aming mga puso ang inyong mga salita. At amin po itong panghahawakang mainam, mahal na Diyos, sapagkat kayo ay tapat at banal sa inyong mga pangako. Ipinakita ninyo sa amin, Panginoon, ang kagandahan ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, na kami ay inyong pagkakalooban ng 1,000 taong bakasyon at buhay na walang hanggan kapag kayo ay bumalik sa sanlibutang ito, at kami ay inyong kukunin at dadalhin dyan sa langit na bayan sa buhay na walang hanggan. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, samantalang kami naririto sa makasalanang sanlibutang ito, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging kagaya ni Enoch, na sa tuwi-tuwi na ng aming buhay ay naalay namin ang aming buhay na kagaya ng sa aming Panginoong Jesus. Mahal na Diyos, wala kaming kakayanan. Kami ay mga mahihina, pero nagtitiwala kami sa inyong pangako na kapag
inyong ipinagkaloob ang inyong kapangyarihan, kami ay lalakas at mapapanagumpayan namin ang lahat ng mga suligi ng kasamaan na ibinabato sa amin ni Satanas. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, hanggang sa inyong ikalawang pagbabalik, madatnan nyo kaming nagtatapat at masabi niyo sa amin na kami ay pumasok sa inyong kaharian sapagkat kami mga tapat na mga alipin. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy nyo kaming sasamahan sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. Yes. Hanggang sa susunod na Miyerkules, mahal na Diyos, sa aming pag-aaral, ay may kagalakan kami na aming muling buksan ang mga ginintuang salita sa inyong banal na kasulatan. Maraming salamat na inyong tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. At ingat na lang po sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Siya'y darating, siya'y darating.